Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Clea, nasa edad 54 na ngayon at isa sa mga nakatutok sa inyong channel gabi-gabi. Matagal na po akong tagapakinig pero ngayon ko lang talaga napagpasyahang sumulat. Matagal na kasi akong binabagabag ng isang alaala. Isang bahagi ng buhay ko na kahit pilit kong itinatago paulit-ulit na bumabalik tuwing tahimik ang paligid at wala akong kasama. Gusto ko po itong ibahagi sa inyo at sa mga nakikinig, hindi para takutin, kundi para sana'y may makaintindi. Nangyari ang lahat mahigit 30 taon na ang nakalilipas, panahon pa ng beeper, tape recorder, cassette tape at ballpen na may 4 na kulay. Panahon din yon na mas marami akong takot kaysa tapang, pero kailangan kong kayanin. Ako po noon ay isang nurse sa isang private mental hospital sa Maynila. Sa mga katrabaho ko noon tinatawag naming lumang ospital sa Maynila. Pero alam naming lahat na ang lugar na yon ay may mas malalim na kwento kaysa sa mga pasyenteng tinatanggap dito. Ang ospital na yon ay hindi kasing laki ng mga karaniwang ospital. Isa lamang itong lumang bahay na ginawang pasilidad. Luma na ang buong istruktura, mga kahoy na dingding, malulutong na sahig na sa bawat hakbang mo ay tila may humihinga sa ilalim. Kisame na may bakas ng tubig ulan at bintanang halos burado na ang salamin sa kapal ng alikabok. 2 palapag lamang ito ngunit laging punong-puno ng pasyente. Ang pasilidad ay may 5 kwarto para sa mga may kaso, isang maliit na pharmacy, isang lamesang para sa records at isang banyo na laging barado. Sa dami ng pasyente, hindi sapat ang espasyo. Minsan napipilitan kaming maglatag ng kutsyon sa sahig para lang may mahigaan ang mga bagong dating. Iba't ibang anyo ng sakit sa pag-iisip ang dinadala sa amin. Mula sa mga tahimik lang na nakatitig sa isang sulok hanggang sa mga tila may kausap na hindi namin nakikita. Pero sa lahat ng ito, tinis ko. Hindi lang dahil sa propesyon kundi dahil ako ang breadwinner ng aming pamilya. Bunso ako sa 5 magkakapatid pero ako ang naiwan sa Maynila para magtrabaho. Ang tatay ko, walang trabaho. Si nanay palaging sakitin. Ang mga kapatid ko may kanya-kanya ng buhay. Wala akong ibang aasahan kundi sarili ko. Kaya kahit pagod, kahit natatakot ako sa gabi, kahit pa sa tuwing mag-isa ako sa shift ay pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Tinitiis ko. Ang mga gabi sa trabaho ay hindi kailanman ganap na tahimik. Lagit-laging may pasyenteng umiiyak. May sumisigaw, may tumatawa ng mag-isa. Sa una nakakatakot pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Noong gabing yon, ako ang naka-assign sa night shift. Wala akong kasama sa mga ward dahil yung isang nurse ay umabsent at yung isa na may nasa pharmacy. Sa oras na yon, inikot ko ang mga kwarto para i-check ang mga pasyente. Sa labas ay umuulan kaya mas malakas ang mga tunog, ang mga patak sa bubong, ang langit-ngit ng kahoy at ang mahahabang ugong ng hangin mula sa bintana. Tahimik ang lahat. Isa-isa kong binilang ang mga pasyente, siniguradong nakakandado ang mga pinto at may sapat na gamot ang bawat isa. Wala akong napansing kakaiba maliban sa bigat ng pakiramdam sa hallway. Parang may nagmamasid mula sa likod, ngunit wala akong nakita nang lingunin ko ang paligid. Pagkatapos ng rounds, dumaan ako sa tinatawag naming break room. Isa lang itong dating storage area na ginawang pahingahan. May maliit na bentilador, isang upuang bakal at lamesang may termos at tinapay. Naupo ako saglit para uminom ng tubig. Ramdam kong pawis na pawis ako kahit malamig ang paligid. Maya-maya pa nagpasya akong mag-check ulit sa room 3 dahil parang may gumalaw kanina roon habang paalis ako. Nang makarating ako sa room 3, napansin kong bukas ang ilaw sa loob.
Nagtaka ako dahil patay lahat ng ilaw nang iwan ko ito kanina. Lumingon ako sa hallway. Walang tao. Marahan kong binuksan ang pinto at pagpasok ko sa loob biglang bumigat ang hangin. Ang kwarto ay walang tao. Wala roong pasyente dahil ito'y ginagamit lang kung puno ang ibang silid. Ngunit sa sandaling yun parang may naiwan doon. Isang bagay na hindi ko makita. Tumalikod ako para lumabas muli, ngunit hindi ko na mabuksan ang pinto. Nailak ito mula sa labas o parang kusa itong sumara. Pinilit kong itulak pero wala. Wala ring sumasagot kahit katok ako ng katok. Ilang segundo lang ang lumipas pero tila napakatagal. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa paligid ng silid. May luma ng kama sa sulok, may basag na salamin sa dingding at isang silyang kahoy na nakatalikod. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko. Parang may dumikit sa balat ko pero wala akong maramdaman na tao. Tumayo ang balahibo ko. Nanigas ang buo kong katawan lalo na nang mamatay ang ilaw. Maya-maya pa'y bumukas ang ilaw pero hindi maayos ang sindi. Nagpe-flicker ito at sa bawat kisap, para bang may anino sa sulok ng silid na papalapit sa akin. Hindi ko na kinaya. Napalhod ako sa gilid ng pinto. Pinikit ko ang aking mga mata. Hindi ako nanalangin, hindi ako sumigaw. Tumigil lang ako at nanahimik. At pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Walang tao sa labas. Walang tunog pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Simula ng gabing yun, Sir Jupiter, parang may nabuksang pinto sa ospital na hindi na muling naisara. Hindi literal na pinto, kundi yung uri ng espasyong minsang mapakialaman mo ay guguluhin ka na ng kung anong hindi matahimik. Simula nang makulong ako sa kwarto, nag-iba na ang ikot ng gabi. Ang katahimikang dati ay nakasanayan ko biglang naging dahilan para manindig ang balahibo ko sa tuwing lumalalim ang gabi. Nang gabing yun din, matapos akong makalabas ng kwartong yun, bumalik ako sa break room. Doon ko lang naramdamang nanginginig ang kamay ko, pati ang mga tuhod ko'y parang nawalan ng lakas. Ayoko sanang isipin yun, Sir Jupiter. Sinabi ko pa sa sarili ko na baka pagod lang ako. Kulang sa tulog, puyat o baka gutom lang. Sinubukan kong uminom ng tubig. Pinilit kong kalmahin ng sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa pakiramdam ko na tila may nakamasid sa akin. Kinabukasan, hindi ko agad sinabi sa mga kasama ko. Pinilit kong ituring na isa lang yung malikot na imahinasyon. Pero sa loob-loob ko, may bahid ng takot na hindi ko may paliwanag. At hindi ako nagkamali. Pagkatapos ng ilang araw habang naka-duty ako sa gabi, napansin ko ang pintuan ng room 2 na paulit-ulit na bumubukas at sumasara ng kusa. Una akala ko may pasyente lang na hindi mapakali o kaya naman ay nagwawala. Pero nang sumilip ako sa loob nito, mahimbing ang tulog ng lahat. Walang galaw, walang naglalakad. Pero sa tuwing lalayo ako, bubukas ulit ang pinto, dahan-dahan, parang sinasadya. Tapos sasarado, tapos bubukas ulit. Wala akong nakikita, Sir Jupiter. Pero alam kong may gumagalaw ng pinto, pero wala naman akong nakita na gagawa nun. Kaya't inisip ko na baka hangin lang. Minsan naman habang nililinis ko ang hallway bandang 2:00 ng madaling araw, biglang gumagalaw ang mga hospital bed sa kabilang silid. Yung mga gulong nito ay kalawangin na at mabigat pero gumagalaw ito. Umaatras abante na parang may nakaupo at sumasandal-sandal. Tinapangan ko ang loob ko at tiningnan ito. Walang tao. Pero nakita ko mismo kung paano ito dumausdos ng ilang pulgada kahit walang hangin, kahit walang tumutulak. Simula noon, pilit ko nang iniiwasan ang mga silid kapag ganoon na ang oras. Nasa nurse's station na lang ako, nagkukunyaring abala.
Sinusuri ang mga records, naglilinis ng papel o nag-aayos ng gamot. Pero kahit doon, hindi ako nakaligtas. May mga pagkakataong habang nakaupo ako sa likod ng lamesa may naririnig akong mga yabag. Mabagal, palakad-lakad parang pasyente na may posas. Pero wala namang nakatakas sa mga silid. Ilang ulit akong lumabas ng station para silipin pero sa tuwing lalabas ako, biglang hihinto ang mga yabag. Pag bumabalik ako sa loob, magsisimula ulit. Minsan habang nagsusulat ako ng report may dumaang anino sa gilid ng aking paningin. Itim lang, mabilis. Nilingon ko agad pero wala akong nakita. Pati ang mga pader ng ospital tila sumisikip kapag sumasapit ang 3:00. Para bang pinupuno ng kung anong malamig at malagkit ang hangin. Di ko alam kung takot o presensya ng kung anong hindi dapat nandoon. May gabi pang habang nasa loob ako ng records room, biglang bumukas ang cabinet sa likod ko. Hindi mahangin sa lugar, Sir Jupiter. Sarado ang lahat ng bintana at hindi basta-basta bumubukas ang matitigas na drawer na yun. Paglingon ko nakabukas ito, isa sa mga folder na kausli. Nilapitan ko. Dahan-dahan kong binalik sa loob at isinara ang cabinet pero sa mismong sandaling iyon may malamig na hangin na humawak sa batok ko. Pamilyar, kagaya ng unang gabing nalak ako sa kwarto. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng room. Nagdasal ng pabulong habang naglalakad pabalik sa station. At habang naglalakad ako, ang mga ilaw sa hallway ay nagsimulang mag-flicker. Isa-isa na parang sinusundan ako. Tapos tumigil ako saglit. Napansin ko ang isang pintong unti-unting bumubukas kahit walang humahawak. Napatitig ako at tumigil ang oras. Bumukas ito hanggang kalahati. Dahan-dahan tapos biglang sumara ng malakas. Umingay ang buong pasilyo at nag-echo. Tumindig ang balahibo ko sa leeg. Pero kahit ganoon, wala pa ring nagpapakita. Wala akong nakikitang mukha. Wala akong aninong malinaw. Pero ang presensya, nandoon, malinaw, ramdam ko kahit hindi ko nakikita. At sa tuwing babalik ako sa station, lagi na lang may nawawalang gamit. Isang beses, nawala ang ballpen ko. Sumunod ang wristwatch. Nang sumunod ng gabi, ang susi sa break room. Kalauna natagpuan ko ang lahat ng yon sa isang lumang drawer na matagal nang hindi ginagamit. Wala akong ideya kung paano napunta roon. Wala ring ibang tao maliban sa akin at isang helper sa kabilang wing na hindi naman lumalapit sa area ko. Isang gabi matapos ang rounds habang papunta ako sa banyo sa dulo ng pasilyo may naramdaman akong gumalaw sa itaas ko. Parang may gumapang, parang kamay, pero ayokong tingnan. Pinilit kong tapusin ang pag-ihi at bumalik agad sa station. At doon, Sir Jupiter, doon nangyari ang hindi ko inasahan. Habang nakaupo ako sa likod ng station, biglang natahimik ang buong ospital. Walang tunog, walang ingay, ni wala akong marinig na tunog ng electric fan o patak ng tubig mula sa lumang gripo. Lumingon ako sa hallway. At mula roon mahinang iyak na paungol. Kasunod noon, isang malakas na sigaw pero hindi galit, kundi puno ng takot. Hindi ko matukoy kung kanino ang boses. Dahil garalgal at nakakarindi. Tiningnan ko ang wall clock, 3:30 ng madaling araw. Huminga ako ng malalim, saka ako tumayo. At habang papalapit ako sa hallway, lalong lumalakas ang iyak at lalong lumalapit ang sigaw hanggang sa paglapit ko doon bigla akong nakarinig ng tila isang kuko na kumakalmot sa dingding at sobrang nakakarindi. Tama na! Yun ang naisigaw ko habang nakatakip sa tenga ko at nakayuko. Sir Jupiter, kung iniisip ng iba na kapag nakalabas na ako ng ospital ay makakahinga na ako ng maluwag. Gusto kong sabihin sa inyo mas bumibigat pa nga ang pakiramdam sa tuwing umuuwi ako sa amin.
Wala pa akong tulog noon, kagagaling lang sa night shift. Pagod ang katawan at bugbog ang isip ko sa mga nakita at naramdaman ko sa trabaho. Gusto ko lang sana'y makauwi, makaligo, makakain ng mainit na kanin at makatulog kahit ilang oras man lang. Pero sa oras na binuksan ko ang gate ng bahay namin sa Tondo, agad kong nararamdaman na hindi ako makakaranas ng katahimikan. Wala pang ilang segundo mula sa pagbukas ko ng pinto, bumungad agad sa akin ang sigawan ng mga magulang ko. Malalalim ang hininga ni nanay habang sinisigawan si tatay. Si tatay naman ay sumisigaw pabalik, may hawak na tansa na ginagamit niyang pamato sa pusoy. Ang amoy ng gin at sigarilyo ang agad kong naamoy. Hinalo ng sinangag na sunog sa kusina. Sa isang sulok naman may tumalsik na baso at sa isa pang gilid ang pinto ng banyo'y bukas, may tubig sa sahig. Gusto ko sanang pumikit at magkunwaring hindi ko nakita, pero nasa loob na ako. Isa na naman itong normal na araw sa bahay namin. Sa gitna ng ingay may kumatok sa pintuan. Ang mga ate ko. 3 silang sabay-sabay na dumating. May dala pa ang isa ng anak na may ubo. Yung isa may bitbit na plastic ng second-hand na damit at ang isa naman ay diretsong pumasok sa loob nang hindi man lang nagsabing kumusta. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Magkakape sila, mag-uusap at magkatapos ay magkakasabay-sabay na hihingi ng pera. Paulit-ulit, ganun na lagi. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, ang pakiramdam ko habang nakaupo ako sa lumang silya sa kusina. Nanlalambot, pinapawisan pero hindi dahil sa init kundi dahil sa bigat. Walang nakapansin sa akin. Wala man lang nagtangkang magtanong kung kumain na ba ako o nakatulog man lang. Ako si Clea, ang nurse, ang tagapuno at ang provider ng pamilya. Wala akong anak, wala akong asawa at sa paningin nila ako ang may obligasyong sumalo ng lahat. Si tatay, narinig kong binanggit na naubos na naman daw ang pera niya sa sabong. Hindi ko na binilang kung pang-ilang ulit niya na yung sinabi. Si nanay naman habang sinisigawan siya ay nag-aayos ng mga pinggan sa lababo pero alam kong panay ang luha. Hindi natatahimik sa bahay namin, Sir Jupiter. Kahit konting kibot, puro sigaw. Pumasok ako sa silid ko. Isinara ko ang pinto. Umupo ako sa kama at tinitigan ang sirang bentilador na pilit ko pa ring pinapaikot kahit kalawangin na. Isinandal ko ang likod ko sa pader at pumikit. Tumakbo sa isip ko ang ospital. Mas magulo nga bang talaga ang bahay kaysa sa trabaho ko? Mas gusto ko pa minsan ang boses ng pasyente na umiiyak ng walang dahilan kaysa sa mga sigaw sa bahay namin na alam kong may dahilan. Pero walang gustong lumutas. Ilang oras din akong nakapikit. Hindi tulog, pero lutang. Hinayaan ko lang na matabunan ako ng init ng silid at lamig ng inip. Doon ko na-realize ang buhay ko sa labas ng ospital ay masikip din. Kahit walang rehas. Wala pang ilang minuto tumunog ang telepono ko. Napabalikwas ako ng bangon, agad kong sinagot at galing yun sa trabaho ko. Pinapapasok daw ako, may emergency, may nangyari at kailangan daw ng karagdagang staff. Hindi na ako nagtanong, agad akong nagbihis kahit masakit pa ang mga talampakan ko. Iniwan ko ang bahay nang hindi nagpapaalam kahit may narinig akong pabulong na komento mula sa isa kong ate. Si Clea laging takas. Sumakay ako ng jeep at habang umaandar ito sa kahabaan ng Rizal Avenue, napansin kong mas tahimik pa ang kalsada kaysa sa bahay namin. Tahimik pero may bigat, parang may paparating. Pagkarating ko sa ospital, madilim ang paligid. Hindi kagaya ng normal na duty. Walang staff sa labas, walang bantay at ang ilaw sa lobby ay nag-flicker. Pinindot ko ang bell. Pero walang nagbukas. Pumasok ako gamit ang susi ko. Tahimik ang buong ground floor. Naisip kong baka nasa taas ang mga staff. Sumilip ako sa station, walang tao.
Naglakad ako papunta sa hallway. Wala pa ring tao. Hindi ako sigurado kung nasaan ang lahat, pero tila walang emergency na nangyari. At doon ko narinig ang sumunod na gumambala sa akin. Isang boses, mahinang tinig na tila nakikisuyo sa akin. Clea? Tumigil ako sa paglalakad. Napalingon ako sa paligid at wala namang tao, pero narinig ko ulit. Clea, tulungan mo ako. At doon ko napagtanto na hindi tao ang tumawag sa akin dahil wala naman ang mga katrabaho ko ng oras na yon. Sir Jupiter, aaminin ko noong mga oras na yon gusto ko na sanang umuwi. Wala akong natagpuan o nadatnan na emergency. Wala ring staff na humingi ng tulong. Malinaw sa akin na may kung anong kakaiba ang nangyaring tawag. Ngunit habang paalis na ako, tinatahak ko na ang hallway patungong main door, muling natahimik ang buong gusali. Parang sinadya, parang pinipigil ako sa bawat hakbang paalis. At doon ko na narinig mula sa itaas, sa ikalawang palapag, isang boses, manipis, mahinahon at halos parang nagmamakaawa. Tumatawag sa pangalan ko. Hindi sigaw, hindi rin ungol. Isa itong malinaw, malamig at matalim na pagtawag na parang kilala ako, parang kailangan ako. Hindi ko na dapat nilingon, Sir Jupiter. Hindi ko na dapat pinansin. Pero sa pagiging nurse ko, hindi ko kayang baliwalain ang tinig na humihingi ng saklolo kahit gaano pa yon ka nakakatakot na sitwasyon. Umakyat ako ng hagdan. Sa bawat hakbang ko, mas lalong lumalakas ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Tila sinusundan ako ng hangin o anino o presensya. Hindi ko na masabi, pero bawat tunog ng paang lumalapat sa kahoy na baitang may kasunod, may echo na parang hindi sa akin. Pagdating ko sa second floor, agad akong sinalubong ng mas malamig na simoy. Mahirap ipaliwanag pero ramdam mo agad ang pagbabago sa temperatura. Parang may lamig na dumudunggol sa batok. Umaakyat sa batok, bumabalot sa lieg at balikat. Naglakad ako sa mahabang pasilyo na tahimik. Walang ibang ingay. Tanging yabag ko lang ang maririnig. Ngunit sa tuwing hihinto ako, may naririnig akong humihinga. Mabilis at malapit. Sa dulo ng hallway naroon ang isang kwarto. Kwartong alam kong matagal nang walang pasyente. Closed ward. Wala dapat tao roon. Pero mula roon lumalabas ang boses. Kaya nilapitan ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At sa sandaling bumukas ito, biglang pumasok ang malakas na hangin sa silid, parang sinipsip ang init ng paligid. Wala akong nakitang tao, pero naramdaman ko agad na hindi ako nag-iisa sa loob. At bago ko pa man maisara muli ang pinto, sumara ito ng napakalakas. Kasabay noon namatay ang ilaw. Biglang nilamon ng dilim ang buong kwarto. Napaatras ako. Nabitawan ko pa ang clipboard na hawak ko. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa sahig pero hindi yun ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang nakakatakot, Sir Jupiter, ay ang katahimikan. Wala akong marinig. Wala akong makita. Kaya dali-dali kong dinukot ang cellphone sa bulsa ko at binuksan ng flashlight. Sa kislap ng ilaw lumabas ang mga detalye ng silid. Maruming sahig, sirang bintana, mga kama na walang sapin at mga makakapal na alikabok sa bawat sulok. Dahan-dahan akong humarap patungo sa pintuan. Balak ko na sanang lumabas, pero sa mismong pagharap ko sa may pintuan, isang mukha bumungad sa akin. Isang mukha, puti, walang mata, ngiting-ngiti, nakatutok sa mismong tenga ko. Napaatras ako, napasigaw sa loob ng sarili kong dibdib. Hindi ako makagalaw. Ang ilaw ng flashlight ay umilaw lang ng ilang segundo bago ito biglang namatay. Wala akong makita. Wala akong marinig maliban sa hinga ko na sunod-sunod na. Hanggang sa bumukas muli ang pinto ng dahan-dahan.
Hindi ko na inalam kung ano ang humawak doon. Tumakbo ako. Hindi ko na binilang kung ilang baitang ang nilundag ko pababa sa hagdan. Habang bumababa, narinig ko ang mga yabag mula sa itaas. Sunod-sunod, parang may sumusunod sa akin. Sa second landing ng hagdan, may nakita akong babaeng nakaupo. Umiiyak, hawak ang mukha niya at may mahabang buhok. Akala ko pasyente. Gusto ko sanang tulungan. Nilapitan ko ng maingat. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Lumuhod ako sa gilid niya, inilapit ko ang sarili ko at pilit na inaalam kung okay lang siya. At sa mismong paglapit ko, bigla siyang lumingon. Mabilis, agresibo, nanlilisik ang puti niyang mata at walang ano-ano, hinawakan niya ang leeg ko at sinakal niya ako. Malamig ang kanyang mga kamay, walang init, walang pakiramdam, pero ang lakas ng pagsakal niya sa akin na tila bang galit at parang gigil na gigil sa akin. Hinampas ko ang sahig, kumakaskas ang mga paa ko, pilit kong inabot ang bag ko pero hindi ko magalaw ang mga kamay ko. At sa isang iglap, tumigil siya. Nawala ang presensya niya at nakahinga ako. Pagmulat ko ng mata, wala na siya. Nasa gitna na lang ako ng hagdan, nakahandusay, mag-isa at nanginginig. Sir Jupiter, akmang tatayo na ako mula sa pagkakadapa ko sa hagdan nang may maramdaman akong malamig na hangin sa patok. Hindi yung karaniwang dampi ng hangin galing sa bintana, kundi yung parang paghinga ng isang bagay na hindi ko nakikita. At bago ko pa maihakbang ang paa ko, may tumulak sa akin. Wala akong nakita, wala akong narinig, pero ang katawan ko nahulog pababa. Ramdam ko ang pagbagsak ng katawan ko sa matigas na semento. Saglit lang ang lahat, pero parang bumagal ang oras. Tumama ang likod ng ulo ko at kasabay noon parang nawala ang lahat ng tunog. Parang nalunod ako sa katahimikan. Nang imulat ko ang mata ko, nasa ward na ako. Malamig ang paligid. Namoy ko agad ang amoy ng alkohol, liniment at kaunting ihi ng pasyente. Pamilyar na pamilyar, pero may kakaibang bigat. Nilingon ko ang gilid ng kama. Nandoon sila, ang nanay at tatay ko. Pero hindi sila nag-aalala. Hindi sila umiiyak, kundi nagtatalo sila sa tabi ko mismo. Sa puntong parang hindi nila namamalayan, naggising na ako. Hindi ko naintindihan lahat ng mga sinabi nila pero naramdaman ko agad ang pamilyar na inis. Parang bumalik ulit ako sa loob ng bahay namin. Sigawan, sisihan at mura. Ibang araw lang, ibang lugar. Pero sila pa rin. Walang ginawa kundi mag-away. Napaupo ako sa kama. Mahina pa ang katawan ko pero mas malakas ang init ng loob ko. Hindi ko sila kinausap, hindi ko sinabi na muntik na akong mamatay sa takot. Hindi ko ibinahagi na may humawak at tumulak sa akin dahil alam ko naman at ramdam ko na wala naman silang pakialam. Tumayo ako at diretsong lumabas ng ward. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta gusto ko lang ng lugar na walang nagsisigawan. Walang bumubulong sa tenga ko, walang sumisigaw ng pangalan ko mula sa itaas. Hanggang sa nakarating ako sa garden ng ospital. Ang luma at maliit na bakuran na may mga sirang bangko, tuyong halaman at iilang puno na parang matagal nang hindi naalagaan. Doon lang ako nakahinga, kahit kaunti. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga halaman, may nakita akong bata. Malayo pa lang siya, napatigil ako. Nakatayo siya sa may gilid ng puno, walang kibo, hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit. Ang liwanag ng araw ay tila hindi dumadaloy sa aninong bumabalot sa kanya. Mas gumapit ako, mas parang lumalalim ang lamig. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, parang ayaw ng hangin na mapalapit ako sa kanya. Pero nilapitan ko pa rin siya at mahinahon kong nasabi, "Nasaan ang pamilya mo?" Doon bigla siyang humarap sa akin at wala siyang mata. Walang kahit anong puti o itim sa loob ng kanyang mga mata. Walang bahid ng emosyon ng mukha niya pero ang labi niya ay nakangiti. Isang ngiti na hindi ko makalimutan. Isang ngiti na parang galit at lungkot ang pinagsama.
Nanlamig ang buong katawan ko, parang lahat ng dugo sa katawan ko ay umakyat sa ulo at kasabay ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Ang mundo ay parang tumigil. Ako lang at ang batang yun hanggang sa naigalaw ko ang katawan ko at mabilis akong tumakbo palayo doon. Hindi ko na tinignan kung sinusundan niya ako, basta ang tanging nasa isip ko ay makaalis sa garden. Diretso akong pumunta sa loob ng ward at sinabi ko sa magulang ko ang nakita ko. Hindi sila natuwa at hindi sila nagulat. Ang sabi lang nila sa akin, nababaliw ka na. Walang tanong kung okay ba ako. Walang pag-aalala. Hindi nila ako niyakap. Ang sabi nila napapagod lang ako o baka nasisiraan na ako ng bait sa kakatrabaho. Tiningnan ako ni nanay na parang hindi niya ako kilala. Si tatay naman ay umiling lang at bumalik sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Sir Jupiter, hindi masakit ang madapa. Hindi rin masakit ang matulak. Pero ibang klaseng sakit ang maramdaman mong hindi ka pinaniniwalaan ng mga taong dapat unang maniwala sa iyo. Mas malamig pa yon kaysa sa mga presensya sa ospital. Mas masakit pa yon kaysa sa pagkakahampas ng ulo ko sa hagdan. Sa puntong yon, alam ko na wala akong kakampi. Pero kahit ganoon, alam ko rin, hindi ako nababaliw. Totoo ang mga nakita ko. Totoo ang mga naramdaman ko. At totoo ang bata sa garden na walang mata. Sa utos ng doktor, pinayuhan akong magpahinga muna. Lumayo muna sa trabaho, sa ospital, sa mga pasyente, pati ang supervisor ko. Nagpadala ng mensahe na mag-leave muna ako at bumalik kapag handa na. Wala raw problema. Pero ang totoo, Sir Jupiter, hindi ako nakapagpahinga. Tuwing pipikit ako, bumabalik sa isip ko yung batang nakita ko sa garden. Paulit-ulit. Yung mukha niyang walang mata, yung ngiting pilit, yung katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Kahit wala na ako sa ospital, parang nandoon pa rin ako. Parang may bahagi ng kaluluwa ko na naiwan. At sa kabila ng takot ko, isang bagay ang buo sa akin. Kailangan kong bumalik. Hindi dahil sa tapang, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ang totoo. Kaya noong natapos ang leave ko, bumalik ako. Ipinilit kong ayos na ako, na malakas na ako. Kalma na. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung totoo yon. Ang sabi ko na lang, bahala na. Nang tumapak ako sa lobby ng ospital, agad kong naramdaman ang lamig. Hindi yun yung lamig ng aircon, Sir Jupiter. Yun yung lamig na pamilyar na. Lamig na parang sinalubong ka ng tubig mula sa ilalim ng balon. Mabigat, malamig at parang mabagal ang galaw ng oras. Pagdaan ko sa mga hallway, parang mas madilim, parang mas makipot ang mga daan, parang ang mga ilaw ay mas dilaw, mas madungis, mas pagod. Walang nagsalita sa akin, walang kumumusta. Hindi dahil suplado sila, pero dahil parang wala akong kasama. Parang ako lang ang tao. Sa ospital na puno dapat ng ingay ng mga pasyente at nurse, tanging ang sarili kong yabag ang naririnig ko. At mula ng gabing yon, nagsimula na ang hindi ko maipaliwanag na pananakot. Habang nagra-rounds ako, napapansin kong may mga silid na bukas kahit walang pasyente doon. Pagsilip ko, wala. Pero ilang minuto lang may biglang hahampas sa pinto. Sa sobrang lakas na paatras ako. Pero pagtingin ko, sarado na ulit. May mga oras din na habang pinupunasan ko ang cart ng gamot, may dumadaang mga aninong mabilis. Nakikita ko sa peripheral vision ko, pero paglingon ko, wala naman. Tapos habang papunta ako sa station, naririnig ko ang mga kama na umaalog. Yung parang may pasyenteng gustong bumangon, pero wala namang laman ang kama. Minsan habang nagsusulat ako ng report, may biglang dumaang babae sa likod ko.
nakaputing hospital gown. Dahan-dahan ang lakad at inakala kong pasyente ang tinawag ko pero walang sagot. Sinundan ko siya. Pagdating ko sa koridor, wala na siya. Pero nandoon pa rin ang tunog ng yapak niya. Dahan-dahan, paikot, pabalik-balik. Isang gabi habang nagpapalit ako ng bedsheet sa isang bakanting room, may narinig akong humahagikik. Una akala ko nurse. Pero tumagal, naging mas malalim. Naging mas bata, parang batang babae na hindi tumitigil. Tiningnan ko ang ilalim ng kama, wala. Tiningnan ko ang CR, wala rin. Pero paglingon ko sa salamin, nandoon siya. Isang batang babae na nakasuot ng pang-ospital. Mahaba ang buhok, nakasabit sa kisame sa likod ko, nakangiti at nakatitig sa akin. Paglingon ko sa likod ko, wala. Pero pagbalik ko sa salamin, naroon pa rin siya at sa isang iglap bumaba siya. Tuloy-tuloy at parang nagmamadali. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakakita at nakaranas ng anino ng biglaang pagsara ng pinto, ng bulong, ng hagik-hik, ng iyak. May isang gabi pa nga habang nakaupo ako sa station, lahat ng ilaw ng hallway sabay-sabay na namatay. Tanging ang fluorescent light sa ibabaw ko ang naiwang bukas. At sa dilim ng paligid unti-unting lumalapit ang mga aninong hindi ko maipaliwanag. Hindi sila pasyente, hindi rin staff, parang multong sabay-sabay na lumalapit. At nang mangyari yun, napayuko na lang ako at napadasal. Sir Jupiter, sa mga oras na yun gusto ko nang tumakbo palabas pero ang katawan ko parang nakapako. Hindi ko magalaw ang mga paa ko at hindi ko rin maibuka ang bibig ko para humingi ng tulong. Hanggang sa mismong harap ko tumigil ang isa sa kanila. Isang babae na may dugo ang mukha. Nakasuot, dugo ang uniforme at nagsalita siya. Pero hindi ko marinig, tila ba tinatakpan ng tenga ko. Hanggang sa isang salita ang bumulong sa mismong tenga ko. Kasalanan niyo ito. At doon ko naisip, bakit ako? Bakit ako lang ang nakakakita? Bakit ako lang ang sinusundan? Sir Jupiter, isang gabi habang naka-duty ako, pinilit kong ituon ang sarili sa trabaho. Kinuha ko ang chart, nagsimulang mag-round, isa-isa kong sinilip ang mga pasyente. Tahimik ang ward, wala akong ibang naririnig kundi ang tunog ng electric fan, ang mahihinang hilik ng mga natutulog at ang pagsayad ng rubber soles ng sapatos ko sa tiles. Hanggang sa napatingin ako sa dulo ng hallway. May room doon na bihirang gamitin. Luma na ang pinto, minsan ginagawang storage, minsan pinaglalagyan ng mga gamit na hindi na ginagamit. Pero sa pagkakataong yun may nakita kong nakasilip sa bintana ng kwartong yun. Babae, mahaba ang buhok, maputlang mukha, nakatitig lang siya sa akin mula sa likod ng salamin. Hindi siya gumagalaw, hindi siya kumukurap, nakalapat lang ang mukha niya sa mismong salamin. Napahinto ako, pinilit kong isipin na baka isa lang yun sa mga bagong pasyente o baka nurse, na baka anino lang. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko hindi sa pasyente o nagtatrabaho sa ospital, kaya lumapit ako. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Habang papalapit ako, nananatiling nakatitig sa akin ang babae. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umatras, parang hinihintay niya ako. At nang makarating ako sa mismong tapat ng bintana, wala na siya. Walang bakas ng babae. Wala ring tunog ng yabag at tahimik lang. Walang tao sa loob ng kwarto. Pagsilip ko sa bintana, napansin kong wala namang pwedeng tayuan para makasilip siya sa bintana. Pader lang yun, walang hagdanan. Ang tanging makikita mo lang ay ang sahig na may alikabok. Kaya ang tanong ko noon sa sarili ko, paano siya nakatayo roon? Doon ako kinilabutan. Doon ko naramdaman na may ibang klase ng nangyayari sa ospital na yon. Hindi na lang yun basta multo, hindi na lang yun basta paramdam.
May kung anong sikreto sa buong building na yun na gustong ipaalam. At ako ang napili nilang lapitan. Sir Jupiter, sa dami ng multo na nagpakita sa akin, minsan napapatanong na rin ako sa sarili ko kung isa na rin ba akong bahagi ng ospital na yun? Na baka isa rin akong kaluluwa na hindi lang namamalayang naipit sa isang lugar na puno ng galit, sakit at kasalanan. Pero hindi, dahil buhay pa ako at may natitira pa akong tapang. Kahit pa unti-unti pipiliting kong hanapin ang katotohanan. Pero sa gabing yun, habang tahimik akong bumalik sa station, alam kong hindi patapos ang gusto nilang ipakita. Ang babaeng yun sa bintana, hindi ko malilimutan ang tingin niya. Tingin ng isang nilalang na may gustong ipahiwatig. At sinabi ko noon na kailangan kong tuklasin kung ano yun. Sir Jupiter, pagkatapos kong makita ang babaeng yun sa bintana, pinilit kong ibalik ang sarili ko sa katinuan. Sinara ko ang pintuan ng silid ng dahan-dahan. Hindi ko na muling sinilip ang loob. Ayoko na munang makita kung anuman ang maaaring nasa loob pa. Gusto ko nang lumakad palayo at kalimutan ang nakita ko. Pero hindi pa pala tapos ang gabi ng nakakatakot na yon. Paglabas ko ng kwarto, humakbang ako papunta sa kabilang dulo ng pasilyo. Tahimik ang buong lugar. Wala akong marinig kundi ang sarili kong paghinga at mahinang lagitik ng fluorescent light sa kisame. At saka ko siya nakita. Sa tapat mismo ng pintuang nilabasan ko, ilang hakbang lang ang layo, nakatayo ang isang babae. Hindi ko siya maaninag ng buo sa una. Maliwanag ang ilaw sa likod niya, pero siya tila nababalutan ng anino. Nakayuko ang ulo niya, pero ang buhok niya mahaba, tuyo at tila basa sa dulo. Wala siyang galaw, para siyang imaheng nakalutang lang sa gitna ng hallway. Napako ako sa kinatatayuan ko. Parang nanigas ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung tititig ako o tatakbo o tatanggapin na lang na baka hindi na ako makauwi ng buo mula sa lugar na ito. Nang unti-unti siyang lumingon sa direksyon ko, doon ako napaatras. Ang mukha niya, Sir Jupiter, hindi ko makakalimutan. Maputlang maputla, warak ang pisngi at ang mga mata niya nakadilat. Pero walang puti at wala ring emosyon. Parang laman lang ng kabaong na pinilit bumangon para iparamdam ang hinanakit. Kaya tumakbo ako ng mabilis at walang lingon-lingon. Dumiretso ako sa isang bakanting silid at isinara ko ang pinto. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko habang nilalapat ko ang lock. Pakiramdam ko, nasa likod ko lang siya. Naghihintay at humihinga sa batok ko. Ilang sandali pa, nang wala akong marinig na ingay sa labas, lumapit ako sa pinto para sumilip. At doon biglang sumarang pinto at muntik pa akong maipit. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang naramdaman ko, kasabay ng pagsara ng lock, namatay ang ilaw sa kisame. Buong silid binalot ng dilim. Kinuha ko ang cellphone ko para buksan ang flashlight, pero bago ko pa man yun mabuksan, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko na parang may pumulupot na palad. Napamura ako sa isip ko. Bukas ang flashlight ng cellphone, ngunit hindi yun sapat para tanggalin ang panginginig ng laman ko. Habang nakatayo ako sa gitna ng silid, isang ingay ang pumunit sa katahimikan. May biglang sumigaw ng sobrang lakas, kaya naman napaupo ako at napatakip sa aking dalawang tenga. At ilang sandali ang lumipas, isang hospital bed sa dulong bahagi ng kwarto ang unti-unting gumalaw. Napaatras ako. Tinitigan ko yun ng buo at ang katawan kong balot ng lamig ay nanginginig. Hindi lang basta gumalaw ang kama, dahan-dahan, parang binubuhat ng hindi nakikitang kamay, at habang nasa ere ito, nagsimula itong umikot. Mabagal sa una tapos pabilis ng pabilis. Hindi ko alam kung umiiyak ako o hinihingal o pareho ng oras na yun.
Hindi ko na matandaan kasi halo-halong emosyon na ang naramdaman ko nung oras na yon. Napasandal ako sa pader habang pinagmamasdan ang imposibleng bagay na yun sa harapan ko. At bago pa ito bumagsak pabalik sa sahig, biglang bumukas ang pinto. Walang tunog, walang multo, pero alam kong sinadyang buksan yon at alam kong binibigyan ako ng pagkakataong makaalis. Tumakbo ako palabas at paglabas ko ng silid wala na ang babae sa pasilyo, pero ang mga ilaw sa koridor ay patay sindi pa rin, tila nagbabala ng mas malalim pang panganib. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako pababa sa hagdanan patungo sa labas ng lugar na yon. Pero sa mismong dulong hagdan, may nakita na naman ako. Isang babae nakaupo, hawak ang ulo, umiiyak. Muli kong pinilit ang sarili kong maniwalang pasyente yon na baka kailangan niya ng tulong at baka sa gitna ng lahat ng gulo sa isip ko may isa pa akong magagawa bilang nurse. Lumapit ako, dahan-dahan. Inabot ko ang kamay ko sa balikat niya at saka siya lumingon. Mukha ng isang patay ang bumungad sa akin. Walang itim ang mata. Wasak ang gilid ng mukha at bago pa ako makakilos, inilapit niya ang sarili niya sa mukha ko. Hindi ko halos marinig ang sarili kong hininga. Hindi ko na rin maramdaman ang katawan ko. Pilit akong gumalaw pero wala akong lakas at sa huling saglit bago ako nawalan ng malay, isang malakas na puwersa ang tumama sa likod ko. Isang wheelchair. At pagkatapos ng lahat, wala na akong maalala dahil nawalan na ako ng malay. Sir Jupiter, pagdilat ng mga mata ko, hindi ko agad naintindihan kung nasaan ako. Maliwanag ang paligid pero hindi yun ang ilaw ng ospital. May mabangong amoy ng mainit na luya at sabaw sa paligid. Humaplos sa akin ang malamig na hangin mula sa bintana. Doon ko napagtantong nasa bahay na pala ako. Sa gilid ng kama nakaupo ang mama ko. Nakayuko siya, parang matagal nang gising at matagal na akong binabantayan. Halos hindi ko makilala ang sarili ko sa pakiramdam ko noon. Parang ang bigat ng katawan ko, pero mas mabigat ang isip ko. Naupo ako ng dahan-dahan, pilit nilalabanan ang hilo at bigla ang pag-ikot ng paligid. Nang tanungin ko ang mama ko kung ano ang nangyari, wala siyang sagot. Nagkibit balikat lang siya at sinabihan akong magpahinga muna. Pero hindi ko kayang manahimik. Alam kong may nangyari sa akin. Hindi yun ordinaryong pagkahimatay lang. Hindi lang ako basta napagod. May ibang puwersang gumalaw sa gabing yun at alam kong hindi lang ako ang may alam nito. Kaya pinilit kong isa-isahin ang mga alaala sa utak ko. Ang babaeng nakasilip sa bintana, ang nakangiting mukha sa kadiliman, ang pasyenteng umiiyak sa hagdan, ang hospital bed na lumutang sa ere at ang boses sa mga pader at higit sa lahat ang bagay na humampas sa likod ko. Bawat alaala ay parang kutsilyong pilit bumabaon sa isip ko. Kaya nang makumpirma ko na hindi pa naginip ang lahat, sinabi ko sa mama ko na ayoko nang bumalik sa ospital na yun. Sabi ko baka mabaliw na ako kung magtatagal pa ako roon. At kung hindi pa baka isa sa mga gabing yun ay magising na lang silang patay na ako. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Mama. Hindi ko alam kung natakot siya sa sinabi ko o sa katotohanan alam niyang totoo ang nararamdaman ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit pero walang sinabi kundi, magpahinga ka na muna, saka na tayo mag-usap kapag okay ka na. Pero paano ako magiging okay, Sir Jupiter? Araw-araw binabalikan ako ng mga nakita ko. Kahit nakapikit ako, bumabalik sa isip ko. Ang mga sigaw, ang mga yapak, ang mga aninong walang muka. Hindi ko alam kung sa isip ko lang sila. Pero alam kong hindi ako nababaliw. Hindi ako nababaliw dahil may katotohanan sa likod ng ospital na yon. May mga kwento, may mga kaluluwang hindi matahimik.
May mga lihim na hindi pa nabubunyag. Minsan iniisip ko baka ako ang pinili nilang tumulong sa kanila. Baka ako ang dapat makarinig o baka ako lang ang may lakas ng loob na umamin na may masama sa lugar na yon. Pero sa huli sinabi sa akin ng mama ko, kung hindi raw ako matahimik at pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa trabaho ko, umalis na lang ako. Wala siyang sinabing mas mabigat pa roon, pero sapat na ang mga salitang yun para matahimik ako. Ilang segundo lang, pero sa mga segundo rin yun, napagtanto kong hindi ko kailangang isugal ang sarili kong buhay para sa trabaho, para sa tungkulin, para sa isang institusyong ni minsan ay hindi nagtangkang iligtas ako sa sarili nitong kadiliman. Walang pasigaw, walang pilit. Isang simpleng tanong lang mula sa ina ko at nayanig ang paniniwala kong kakayanin ko pa. Tahimik akong napatitig sa kisame ng silid ko. Hindi ako umiiyak pero para akong nauupos. Para akong kandilang nauubos at unti-unting nawawalan ng liwanag. Sir Jupiter, matapos ang gabing yun, ang gabing hindi ko na tinapos ang shift ko sa ospital at basta na lang akong umalis, tuliro at nanginginig. Hindi na ako muling bumalik. Nagpasya na ako na magre-resign na ako. Para sa ibang tao, simpleng desisyon lang yon, pero para sa akin, isa yung matinding pagtalikod. Hindi lang sa ospital, kundi sa sarili kong pangarap. Sa tungkulin ko bilang nurse at sa lahat ng pinaghirapan ko mula pa noong nag-aaral pa lang ako. Isang linggo akong nanatili sa bahay, halos hindi lumalabas ng kwarto. Tahimik lang ako, hindi ko alam kung paano sisimulan ulit ang buhay ko. Kung saan ako pupunta o kung kaya ko pa bang bumangon pagkatapos ng lahat ng naranasan ko. Hanggang isang gabi, nilapitan ako ni Mama. Tahimik ang mga hakbang niya. May bitbit siyang mainit na tsaa at isang kutson na inilapag niya sa tabi ko. Tumabi siya sa akin sa gilid ng kama at doon niya dahan-dahang ibinahagi ang kwento na hindi ko kailanman inaasahan. Sinabi niya sa akin na dati siyang nurse sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Opo, Sir Jupiter, sa mismong ospital na yon, ang dating masigla at idealistang si Mama, minsang naging bahagi rin ng madilim na kasaysayan ng ospital na yon. Bago pa raw siya ikasal sa tatay ko, sa ospital na yun siya unang nagtrabaho bilang regular nurse. Doon niya raw unang naranasan ng matinding pressure, ang walang tulugang gabi, at ang mga hindi maipaliwanag na nararamdaman tuwing tahimik ang lahat. Ayon sa kanya, hindi na bago ang mga paramdam. May mga kwarto raw talaga na iniiwasan ng mga staff. May mga oras sa gabi na ayaw na nilang dumaan sa mga hallway. At may ilang pasyente na tila ba hindi talaga pasyente, na parang hindi nabubuhay sa parehong mundo natin. Lalo na raw kapag madaling araw. Noong una raw, sinusubukan niyang baliwalain ng lahat kasi kailangan niya ng trabaho at wala siyang ibang mapupuntahan. Pero habang tumatagal, palala ng palala ang mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, muntik na raw siyang makulong sa isang operating room na hindi na ginagamit. Wala raw pasyente, walang laman ng kwartong yun sa listahan pero nakita raw niya ang mga kama. May gumagalaw, may mga aninong naglalakad at mula raw noong gabing yun, nagsimula na siyang managinip ng sunog. Palaging sunog at palaging may boses na humihingi ng tulong. At dito na niya isiniwalat ang pinakamatinding revelasyon sa lahat. Alam niya ang tungkol sa kasaysayan ng ospital. Ang ospital pala ay dating malaking government hospital noong dekada 60. Subalit nasunog ito ng biglaan. Maraming pasyente ang hindi nailabas. Lalo na raw ang mga pasyente
mula sa psychiatric ward. Isinara raw ang mga pintuan nila at hindi sila nakalabas. Isa raw yun sa mga itinuturing na pinakatrahedyang sunog sa lugar. Matapos yun, hindi na na-renovate pa ang ospital. Pinagiba lang daw at ibinenta na lamang sa pribadong kumpanya at ginawang private mental hospital makalipas ang ilang taon. Pero ayon sa mga matatandang residente at ilang dating staff, hindi raw natapos ang kwento ng ospital sa sunog. May mga kaluluwa raw ang naiwang hindi matahimik. Ipinaliwanag rin sa akin ni Mama na kaya raw sila ng tatay ko ang nagtatalo noong nasa ospital ako dahil gusto niya akong paalisin doon. Ayaw na raw niyang danasin ko ang mga naranasan niya, pero si Papa ayaw makinig. Sa kanya, trabaho lang daw yun. Hindi niya maintindihan ang takot ni Mama. Kaya noong araw na yon, nang mangising ako sa ward at nakita kong nagtatalo sila, yun pala ang dahilan. Dahil alam ni Mama. Kahit hindi ko pa ikinikwento na may masama nang nangyayari sa akin. Dahil dinanas na niya yun. Sa mga sumunod na araw, tuluyan ko nang binitiwan ang trabaho kong yon. Hindi na ako muling bumalik. Hindi ko na sinubukang alamin kung ano pa ang mga hiwaga ng ospital. Hindi ko na hinanap ang mga multo. Hindi ko na inalam kung may gusto ba silang sabihin. Hinayaan ko na lang silang manatili roon kung saan sila nabalot ng kadiliman. At gaya ng inaasahan, hindi na rin nagtagal ang pagsasama ng Mama at Papa ko. Hindi na raw kinaya ni Mama ang pagiging pabaya at masamang ugali ng Papa ko. Paulit-ulit ang bisyo, ang paggawa ng mga mali at hindi na raw siya masaya. Kaya naghiwalay na sila at tuluyan ng bumukod si Mama kasama ako. Ako naman, sinubukan ko na lang limutin ang lahat. Hindi ko na hinalungkat pa kung ano ang dahilan ng mga paramdam. Hindi ko na sinubukang alamin kung sino ang mga kaluluwang nagpakita noon sa akin. Ang gusto ko lang noon, makalaya. At mula noon, naganap ako ng bagong trabaho sa ibang mga ospital. Lumipat kami ni Mama sa mas maliit na bahay. Tahimik at payapa ang naging buhay namin. Unti-unti bumalik ang sigla ng katawan ko at ang sigla ng isipan ko. Pero may mga gabi pa rin na naaalala ko ang mga aninong dumadaan sa hallway. Ang bata sa garden, ang babaeng nakangiti sa dilim, ang kwarto na nagsara sa sarili nitong kagustuhan at ang malamig na hangin na parang dumampi sa batok ko tuwing pinipilit kong kalimutan. Hindi ko alam kung totoo silang lahat o kung bahagi lang sila ng trauma ko. Pero isang bagay ang malinaw sa akin, Sir Jupiter. May mga lugar talaga sa mundong to na hindi na dapat balikan. At kung sakali mang may mga kaluluwang naiwan pa roon, sana isang araw may makinig sa kanila. May tumulong sa kanila. Pero hindi na ako yun. Ginawa ko na ang bahagi ko at ngayon panahon na para bumangon ako mula sa masalimuot na pangyayaring yon. Lumipas ang maraming buwan, Sir Jupiter. Unti-unti kong binuo ang sarili ko. Nagsimula akong magtrabaho bilang volunteer nurse sa isang health center sa aming barangay. Hindi malaki ang kita pero sapat para mabuhay ng simple at tahimik. Sa mga bagong pasyente, bagong kasamahan at bagong espasyong wala ang bigat ng nakaraan, doon ako muling huminga. Kasama ko si Mama, siya na ang naging sandigan ko sa bawat araw. Madalas sabay kaming nagkakape sa umaga habang tahimik na nakikinig sa mga balita sa radyo. Minsan nauuwi sa katahimikan ang mga usapan namin. Pero sapat na yon, sapagkat sa katahimikan yun, pareho naming alam, pareho naming naranasan, at pareho naming piniling huwag nang balikan. Hindi na namin binanggit pa ang ospital. Minsan hindi ko na sinubukang bumalik. Hindi ko na rin tinanong kung ano ang nangyari sa mga pasyente, sa mga bagong nurse o sa mga multong naiwan.
Hindi ko na rin sinagot ang sarili kong tanong noon kung gusto ba nila akong kausapin o may mensahe ba silang gustong ipaabot. Kasi minsan, Sir Jupiter, hindi lahat ng tanong kailangang masagot. At minsan ang pinakamagandang sagot ay ang mismong paglayo. Pumipikit pa rin ako tuwing gabi. Dala ang mga alaala ng ospital. May mga gabi pa rin na bumabalik sa panaginip ko ang bata sa garden. Ang babaeng walang muka. Ang kwartong bigla na lang magsasara. Pero ngayon hindi na ako tumatakbo. Hindi na ako nagtatago. Tinanggap ko na lang na may mga pangyayaring hindi ko maipapaliwanag. May mga espasyong hindi ko kontrolado at may mga espiritu na maaaring umiikot pa rin sa mga lumang pasilyo ng ospital. Naghahanap ng liwanag o baka naghihintay pa rin ng katarungan. Pero ako, hindi na ako isa sa kanila. Hindi ako ang sagot sa mga tanong nila. Hindi ko responsibilidad ang mga sigaw na naiwan sa mga pader. Ang tanging sagot na hawak ko ngayon, kapayapaan. Kapayapaang pinili kong makamtan sa kabila ng mga alaala. Kapayapaang nilabanan ko sa bawat bangungot, sa bawat tanong, sa bawat takot na sumubok sirain ang katahimikan ng buhay ko ngayon. Ang mama ko, masaya na rin. Wala na si Papa at bagamat masakit yon para sa pamilya namin, unti-unti na rin naming tinanggap na may mga relasyon talagang hindi na mabubuo. Minsan ang tunay na pagmamahal ay makikita sa pagtanggap na hindi lahat ng bagay kayang ayusin. At hindi lahat ng sugat kailangang pilitin pang gamutin. Sir Jupiter, minsan naiisip ko kaya ko bang harapin ulit ang lahat kung mangyari ulit yun o tulad ng ginawa ko noon, tatakbo ulit ako. Ngayon nais ko pong itanong sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa kwento ko. Kung kayo ang nasa lugar ko, makikinig ba kayo sa mga sigaw na yun sa dilim? Susubukan niyo bang unawain, tulungan at alamin ang totoo? O mas pipiliin niyong talikuran ang lahat kahit pa alam niyong may mga kaluluwang naiwan, umaasa at naghihintay? Minsan kasi sa buhay natin hindi multo ang pinakamahirap harapin, kundi ang sarili nating takot, ang sarili nating alaala at ang multo ng mga desisyong pinili nating limutin. Maraming salamat, Sir Jupiter, at maraming salamat din po sa lahat ng nakinig. May mga multong kailangang tanungin, pero may mga alaala rin na mas ligtas kung mananahimik. Clea, habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko ang bawat piraso ng takot na iyong pinasan. Hindi lang mula sa mga nilalang na hindi natin maipaliwanag, kundi mula rin sa mga taong minamahal mo, pero tila hindi ka kayang protektahan. Sobrang hirap ang pinagdaanan mo at bumilib ako sa katatagan mo. At sa gitna ng lahat ng yun, sa gitna ng magulong bahay, maruruming kwarto ng ospital at nakakatakot na bulong sa dilim, nandoon ka, mag-isa at lumalaban. Alam mo kung anong klase ng tapang meron ka? Yung uri ng tapang na hindi isinisigaw, hindi ipinagyayabang o sinasabi sa kahit sino, kundi yung tahimik pero buo. Yung kahit nanginginig ka na, babangon ka pa rin. Yung kahit gulong-gulo ka na, papasok ka pa rin sa trabaho. Yung kahit gusto mo nang sumuko, sasabihin mo pa rin sa sarili mong kaya mo pa. Clea, hindi ka mahina. Hindi ka duwag at mas lalong hindi ka baliw. Ang totoo, isa kang babaeng lumalaban sa mga multo. Hindi lang sa ospital na yun, kundi ng sarili mong buhay. Nakakatuwa ka nga kasi kahit sobrang gulo sa bahay niyo at nakakatakot sa trabaho mo, nagawa mo pa rin maging matatag. At saludo ako sa iyo. Isa kang anak na pinipilit buuin ng pamilyang tila palaging sira. Isang nurse na ginagabayan ng mga pasyenteng nasa bingit ng pagkalimot. Isang tao na patuloy nagtatanong kung hanggang kailan ko kakayanin to?
Kaya Clea, gusto kong sabihin sa iyo na ang mga bagay na hindi nasabi sa iyo ng ospital, ng pamilya mo at ng mga tao na dapat ay kakampi mo. Una, may karapatan kang matakot. Hindi ka o tayo ginawa para magpanggap na matatag lagi. Hindi mo kailangang maging martir para patunayan ang halaga mo. Ikalawa, hindi lahat ng tanong kayang sagutin. Bakit nagpapakita ang multo? Anong gusto nila? Bakit ikaw? Minsan nga hindi sagot ang kailangan natin. Minsan, hindi sagot ang kailangan natin. Minsan, alam mo, kapayapaan lang. At para makamit yun, kailangang tanggapin natin na hindi lahat ng mga sugat kayang gamutin ng paliwanag. Ikatlo, hindi mo kailangang manatili sa lugar na sisira sa iyo. Kapag ang isang kwarto ay puno na ng usok, hindi mo kailangang alamin kung saan nanggagaling ang apoy. Minsan, kailangan mo lang lumabas at huminga. At yun ang ginawa mo. Umalis ka, hindi para takasan ang problema, kundi para iligtas ang sarili mo. Mahalaga yun, Clea. Hindi lahat marunong gawin yun. Alam mo, minsan sa buhay darating ang mga eksenang parang pelikula. May mga boses sa gleam, mga problemang hindi maipaliwanag. May mga pasyenteng hindi natulog magpakailanman. Pero sa totoong buhay, ang pinakamatinding multo ay hindi laging nasa koridor. Minsan, nasa puso natin. Yung mga tanong na iniwan sa atin, mga sigaw na hindi natin nailabas sa kahit sino. Yung trauma na pilit nating kinakalimutan para lang makangiti sa ibang tao. At yung takot na pilit nating isinasantabi pero patuloy na gumugulo sa atin. At naniniwala ako, Clea, na harapin mo man o hindi ang multong yun, may saysay ang pinili mong katahimikan. Dahil kung wala ka ng lakas magtanong, ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng paghilom. Ngayong tapos na ang bahagi ng kwento mong yun at nabalikan mo na ang mga alaala ng ospital, naipasa mo na sa amin ang bigat na matagal mo nang bitbit. Hayaan mong ibalik ko ito sa iyo. Hindi bilang takot, kundi bilang tagumpay. Oo, Clea, sa dami ng pinagdaanan mo, nakalimutan mong may nagawa ka palang kahanga-hanga. Yun ay ang tumindig ka. Umalis ka sa lugar na nagpapahirap sa iyo. At higit sa lahat, naging matatag at nabuhay ka. At sa panahong maraming hindi na nalalampasan ang ganoong mga pagsubok, yan ang pinakamatinding achievements mo. Ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Minsan, piliin mo naman ang sarili mo bagong ibang tao. Palagi mong tandaan, Clea, bago ang iba, dapat unahin mo ang iyong sarili. At sa oras ng pagsubok at pangangailangan, huwag mong kalimutan na magdasal dahil palaging nariyan ang ating Panginoon na handang makinig sa atin. Handa siyang damayan, yakapin tayo at i-comfort. Hindi man natin siya nakikita ng pisikal pero palagi siyang nandyan para sa atin. Kaya sa oras na makaranas ka ulit ng kapaguran o pag-aalinlangan, magdasal ka lang. Sabihin ang lahat ng iyong problema sa ating Panginoon. Magugulat ka na lang. Ikilos ang Diyos ng hindi mo namamalayan. At para naman sa mga tagapakinig natin, tanong ko din po sa inyo, kapag naramdaman mong unti-unti ka nang hinihigop ng isang lugar, paano ka lalaban? Mananatili ka ba para tapusin ang kwento ng iba o aalis ka para simulan ang bago mong pahina? Team harapin ang multo o team umalis para mabuhay? Comment niyo po sa comment section dahil minsan hindi lang si Clea ang kailangang mamili, kundi tayong lahat kapag dumating tayo sa punto gaya ng naranasan ni Clea. Para sa lahat ng nakikinig ngayon, hindi niyo po kailangang alamin ang totoo lalo na kung ikapapahamak niyo. Basta ang mahalaga, hindi niyo kinalimutan ang inyong sarili. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Kita-kits ulit tayo sa susunod na mga kwentong nangyari sa totoong buhay.